Magandang umaga mga bata. Maaari bang magsitayo ang lahat para sa panalangin? Tayo ay manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga mga bata. Pag sinabi kong magandang umaga, ang sasabihin nyo ay, magandang umaga binibini, magandang umaga mga kaklase, mabuhay! Ulit, magandang umaga mga bata. Magaling! Bago kayo magsiupo, maaari nyo bang ayusin ang inyong mga upuan at pulutin ang mga kalat na papel na nandyan sa ilalim ng inyong mga mesa at upuan at pagkatapos maaari na kayong magsiupo. Ngayong umaga, hayaan nyo akong magpakilala. Ako nga pala si Binibining Hannah Jill Ann Mingito. Ngunit maaari nyo akong tawaging Binibining Han Jill. Kamusta kayo mga bata? Magaling. Kung ganon, parang nakikita ko na kulang kayo ng enerhiya. Kaya naman, maaari bang magsitayo ulit tayong lahat at magsilayo kayo ng konti upang makagalaw kayo ng maayos dahil sasayaw tayo ngayong umaga. Handa na ba kayo? Maaari ko bang marinig ang handa na po kung talagang handa na kayong lahat? Handa na ba kayo? Magaling! Kaya naman, tayo na at sumayaw! Samba na na na, samba la cha cha, samba na na na, samba la cha cha, samba na na na, samba la cha cha, samba na na na, samba la cha cha. Samba, mama, banana, oh mama, do your dance. Samba yeah, everybody move your body. Papa, banana, oh papa, put your hands up. Samba yeah, everybody move your body. Mama, banana, oh mama, do your dance. Samba yeah, everybody move your body. Papa, banana, oh papa, put your hands up. Samba yeah, everybody move your body. Ho, ho, ho! Samba na 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 yeah yeah. Samba na 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 yeah yeah. Samba na 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 yeah yeah. Samba na 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 yeah yeah. Samba na na na, samba la cha cha. 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 Samba! Magaling mga bata! Parang nakikita ko na meron na kayong sapat na enerhiya para sa umagang ito. Kaya naman maaari na kayong magsiupo. Ngayong umaga, pag natawag ko ang inyong pangalan, sabihin nyo, nandito po. Naintindihan nyo ba? Magaling. Kaya naman, tatawagin ko na. Charles Ann? Magaling. Jake? Magaling. Mary Ann? Magaling. Jaime? Magaling. James? Magaling. Ryan? Magaling. Mahusay, walang lumiban sa klase ngayong araw. Kaya naman, bigyan natin ang ating sarili ng Mahusay Club. Alam niyo ba kung paano ang Mahusay Club? Sundan niyo lamang ako. Ganito lang ang gagawin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mahusay, mahusay. Ulit. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mahusay, mahusay. Magaling mga bata. Kaya naman, hayaan niyo akong
ipakilala ko sa inyo ang mga alituntunin sa loob ng ating klase. Una ay makinig ng mabuti. Pangalawa, maging alerto sa klase. Pangatlo, sumagot at makilahok. Pang-apat, igalang ang bawat isa. Naintindihan niyo ba ang mga alituntunin sa loob ng klase, mga bata? Magaling kung ganon. Kaya naman, meron akong katanungan. Ano ang natutunan ninyo sa huling talakayan tungkol sa pagkilala sa bansa? Ano nga ba? Yes, Jake? Magaling! Kaya naman, meron akong ipapakitang larawan sa inyo. At ang gagawin nyo ay huhulaan nyo lang kung anong larawan ito. Handa na ba kayo? Mahusay! Ngayon, ano ang nakikita nyo sa larawan? Yes, Jaime! Magaling! Ito ay bansang Pilipinas, kung saan ang ating mahal na bansa, kung saan dito tayo naninirahan. Kaya naman, meron tayong gagawin. At bago dyan, hahatiin ko muna kayo sa 3 grupo. Ang unang grupo ay si Jaime at Mary Ann. Ang pangalawang grupo ay si Jake at si Cheryl Ann. At ang pangatlong grupo ay si James at si Jaime. Ngayon, alam niyo ba kung saan kayo na grupo na nabibilang? Magaling. Kaya naman sa unang grupo, makinig ng mabuti dahil ang gagawin nyo ay relative location matching game. Ngayon, babasahin ko ang panuto at ipapaliwanag ko kung ano ang gagawin nyo. Kaya ang unang grupo, makinig ng mabuti. Ang unang grupo ay, basahin ko ang panuto. I-match o i-connect ang bawat bansa o anyong tubig sa hanay A sa tamang paglalarawan ng lokasyon sa tamang hanay B gamit ang mga pangunahin at pangalawang direksyon. Naintindihan nyo ba kung ano ang gagawin nyo? Makikita nyo sa aktibidad ninyo na merong hanay A at hanay B. Ang gagawin nyo lang ay i-connect o i-match nyo ito ng tama. Naintindihan ba sa unang grupo? Magaling! Ngayon, dito naman tayo sa pangalawang grupo. Makinig ang mga pangalawang grupo dahil ang gagawin nyo ay arrange me correctly. Ngayon, ang panuto ay sa aktibidad na ito, ayusin ng tama ang mga piraso ng puzzle upang mabuo ang tamang larawan, siguraduhing sundin ang tamang pagkakasunod-sunod nito. Ngayon, meron akong ibibigay na piraso ng puzzle. At ang gagawin nyo ay buhuin nyo ito ng tama. Naintindihan nyo ba, pangalawang grupo? Mahusay! Ngayon, dito naman tayo sa pangatlong grupo. Ang gagawin nyo ay map direction. Pangatlong grupo, makinig kayo ng mabuti dahil ito ang panuto. Tignang mabuti ang mga sumusunod na pook na makikita sa mga iba't ibang direksyon at sagutan ang mga tanong. Ngayon, meron akong ibibigay na pook na makikita sa iba't ibang direksyon. At ang gagawin nyo lang ay tignan ninyo ang mga pook na makikita ninyo sa litrato at sasagutin nyo lang ang mga katanungan sa ibabang bahagi. Naintindihan nyo ba ang pangatlong grupo? Mahusay! Ngayon, ibibigay ko na ito sa inyo at bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang tapusin ang inyong mga aktibidad. Handa na ba kayo? Gusto kong marinig ang
handa na po. Kung talagang handa na kayong lahat, handa na ba kayo? Magaling! Kaya naman, maaari nyo nang simulan. Tapos na ba kayo mga bata? Magaling! Kung ganon, maaari nyo nang ipakita ang inyong mga sagot. Ngayon, tignan natin ang unang grupo. Sa unang grupo ay magaling! Dahil na-connect nila ng maayos ang hanay A sa hanay B. Kaya naman bigyan natin ang unang grupo ng mahusay clap. Alam kong alam nyo na ang mahusay clap. Kaya naman sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mahusay, mahusay. Ulit. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mahusay, mahusay. Magaling mga bata. Magaling sa unang grupo. Kaya naman tignan natin sa pangalawang grupo. Ang pangalawang grupo ay magaling dahil nabuo nila ang puzzle. Ngayon, bigyan natin ang pangalawang grupo ng mahusay clap. Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mahusay, mahusay. Ulit. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mahusay, mahusay. Magaling pangalawang grupo. Kaya naman, dito na naman tayo sa pangatlong grupo. Tignan natin kung tama ba ang kanilang ginawa. Magaling pangatlong grupo dahil nasagutan nila ang mga tanong ng tama. Kaya naman bigyan natin sila ng mahusay clap. Sabay-sabay tayo ulit. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mahusay, mahusay. Ulit. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mahusay, mahusay. Magaling mga bata. Kaya naman bigyan natin ang ating sarili ng wow, wow, wow na palakpak. Alam nyo ba kung paano yon? Sundan nyo lamang ako. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wow! Again. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wow! Magaling mga bata! Ngayon, masaya ba kayo sa inyong ginawa? Magaling! Mahusay kung ganon. Ngayon, ano ang naobserbahan ninyo sa aktibidad natin ngayon? Yes, James? Magaling! Ngayon, sa iyong palagay, bakit dapat nating pahalagahan ang ating bansa at kinalalagyan nito? Yes, Cheryl Ann? Mahusay. Kaya naman, ngayon, ang ating talakayan ngayon o ang paksang aralin ay ang kinalalagyan ng aking bansa. Ngayon, basahin natin ang mga layunin. Letrang A, natukoy ang relatibong lokasyon ng Pilipinas batay sa mga karatig bansa at katubigan gamit ang pangunahin at pangalawang direksyon. Letrang B, nagamit ang mapa upang maipakita o maituro ng tama ang kinalalagyan ng Pilipinas. At letrang C, na ipakita ang pagpapahalaga sa kahalagahan ng pagkikilala sa lokasyon ng bansa bilang bahagi ng kanilang pagkakilanlan bilang Pilipino. Ngayon, ang Pilipinas ay may sariling teritoryo na mahalaga sa pagtugon ng pamahalaan sa mga pangangailangan ng mga tao at pagpapanatili ng kalayaan ng bansa. Kaya naman, ang Pilipinas ay may sariling teritoryo
upang masiguro na may malinaw na hangganan ang pamahalaan sa pamumuno at pangangalaga sa bansa. Mahalaga ito upang maprotektahan ang mamamayan, pamamahalaan ang likas na yaman at mapanatili ang kalayaan at seguridad ng Pilipinas laban sa anumang banta mula sa labas. Kaya, isa sa mga maaaring makatulong sa pagtukoy ng kinalalagyan ng Pilipinas sa mundo ay ang globo. Ang globo ay representasyon o modelo ng mundo na may imaginary lines na nakatutulong sa paghahanap ng lokasyon ng isang lugar. So, sino na ba ang nakakakita ng globo? Magaling. Kaya naman ang globo ay isang maliit na modelo ng mundo na nagpapakita ng mga kontinente, karagatan, at mga imaginary lines tulad ng latitude at longitude. Dahil dito, mas mapadali nating matukoy ang eksaktong lokasyon ng Pilipinas at ng iba pang lugar sa daigdig. Ang hugis at ang kinaroroonan ng mga lupain at tubig sa globo ay katulad ng sa mundo. Ang globo ay pawang nasa isip lamang. Nilagyan ng mga guhit ang globo upang magkaroon ng batayan o sanggunian sa pagbibigay ng direksyon at distansya ng mga lugar. Ngayon, ang Pilipinas ang ikalawang pinakamalaking kapuluang matatagpuan sa rehiyong Timog Silangang Asya sa gawaing itaas ng Ecuador. Saan nga makikita ang Pilipinas? Sa ikalawang pinakamalaking kapuluang matatagpuan sa rehiyong Timog Silangang Asya sa gawaing itaas ng Ecuador. Mahusay! Ngayon, ang Ecuador ay ang pahalang na guhit na humahati sa daigdig at hilagang hating globo at timog hating globo. Ang bahaging patungo sa pulong hilaga ay tinatawag na hilagang hating globo. Ang bahagi namang patungo sa pulong timog ay tinatawag na timog hating globo. Ang Ecuador ay batayang guhit na kinakatawan ng 0. Ngayon, ang Asya ang pinakamalaking kapuluan o lupalop sa buong daigdig. Tinagurian ang Pilipinas bilang pintuan ng Asya. Ano nga ang Pilipinas? Ano ang tinagurian ng Pilipinas? Ito ay bilang pintuan ng Asya. Magaling! Dahil sa kinalalagyan nito sa Pasipiko at bilang bahagi ng kontinente at lupalo ng Asya. Nasa pagitan ito ng latitude na 4 hanggang 21 hilagang latitude at 116 to 127 silangang longitude. Ang Pilipinas ay tinatawag na pintuan ng Asya. Bakit nga ba tinatawag ng pintuan ng Asya ang Pilipinas? Sa inyong palagay, bakit? Yes, Ryan. Magaling. Tinatawag na pintuan ang Asya dahil matatagpuan ito sa silangang bahagi ng kontinente. Saan nga natin ito matatagpuan? Sa silangang bahagi ng kontinente. Magaling dahil malapit sa karagatang Pasipiko. Kaya nagiging daanan ito ng kalakalan, kultura at paglalakbay mula sa iba't ibang bansa sa Asya at Pasipiko. Nasa pagitan ito ng 4 hanggang 21 na hilagang latitude at 116 to 127 silangang longitude na nagpapakita ng
eksaktong lokasyon ng bansa sa mapa at kung paano ito nakapwesto sa timog silangang bahagi ng Asya. Kaya naman ang mga katabing bansa nito ang Taiwan, China at Japan sa hilaga. Sa bahaging hilaga ng Pilipinas, anong bansa ang katabi nito? Ito ay Taiwan, China at Japan. At sa silangan naman, ang katabing bansa ay Micronesia at Marianas. At ang Brunei at Indonesia naman sa timog. At ang Vietnam, Laos, Cambodia at Thailand ay makikita sa kanluran. Ngayon, maaaring matutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas batay sa kaugnay na kinalalagyan nito. Ang relatibong lokasyon o kaugnay sa kinalalagyan ng bansa ay ang lokasyon ng isang lugar ayon sa kinalalagyan ng mga katabi o kalapit nitong lugar. Halimbawa, masasabi nating nasa hilaga ng Pilipinas ang Taiwan o nasa kanluran ng Pilipinas ang Vietnam. Ibig sabihin na ilalarawan ang lokasyon gamit ang iba pang lugar na malapit dito. Kung pangunahing direksyon ang pagbabatayan, ang Pilipinas ay napapaligiran ng sa hilaga, ito ay bansang Taiwan. Ang sa timog ay Indonesia. Sa silangan ay Dagat Pasipiko o Pacific Ocean. At sa kanluran ay Vietnam at Dagat Kanlurang Pilipinas or West Philippine Sea. Ano nga ang pangunahing direksyon? Ito ay 4 na pangunahing direksyon. Ito ay ang hilaga, timog, silangan, at kanluran. Ano nga ulit ang 4 na pangunahing direksyon? Yes, Mary Ann. Ito ay magaling. Bigyan natin ng 3 bagsak si Mary Ann. 1, 2, 3. Again, 1, 2, 3. Magaling. Kaya naman ito ang mga pangunahing lokasyon at anyong tubig o lupang nakapaligid sa bansang batay sa direksyon. Ngayon naman ang pangalawang direksyon. Ang pangalawang direksyon ay hilagang silangan, timog silangan, hilagang kanluran, at timog kanluran. Sa pangalawang direksyon, meron din tayong 4 na direksyon. Ano nga ulit iyon? Ito ay ang hilagang silangan, timog silangan, hilagang kanluran, at timog kanluran. Kung pagbabatayan ang mga pangalawang direksyon, matutukoy rin ang kinalalagyan ng Pilipinas na napapaligiran ng dagat ng Pilipinas sa hilagang silangan, mga isla ng Palau sa timog silangan, mga isla ng Paracel sa hilagang kanluran, at Borneo sa timog kanluran nito. Naintindihan niyo ba, mga bata? Magaling! Ngayon, bakit, ano nga ang tinagurian ng Pilipinas? Tinagurian ang Pilipinas bilang pintuan ng Asya. Magaling! Meron ba kayong naintindihan ngayong umaga? Mahusay kung ganon. Kaya naman meron tayong gagawin. Ito ay, basahin ko ang panuto. Suriing mabuti ang mapa ng mundo at isulat sa diagram ang lahat ng makikita sa paligid ng Pilipinas ayon sa pangunahing direksyon. Ngayon, ang gagawin nyo ay gamit ang mapa ng mundo ay isulat ninyo sa bilog o sa diagram ang mga makikita ninyo sa paligid ng Pilipinas. Gamit ang pangunahing direksyon. Ano nga ang pangunahing direksyon? Iyon ay hilaga, timog, silangan, at kanluran. Naintindihan nyo ba?
Magaling! Ngayon, magtatawag ako. Ang unang tatawagin ko ay si Mary Ann. Ngayon, susunod naman si Jaime. Ngayon, susunod naman si Cheryl Ann. Ngayon, si James naman. Ngayon, susunod si Ryan. At panghuli ay si Jake. Ngayon, parang nakumpleto nyo na lahat. Kaya naman, titignan natin ang inyong mga ginagawa. Magaling mga bata dahil naintindihan nyo kung at nakikita ninyo ang mapa ng mundo. At na ilalagay ninyo ang mga bansa o mga nakapaligid nito gamit ang pangunahing direksyon. Mahusay, kaya naman bigyan natin ng ating sarili ng mahusay clap. Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, mahusay, mahusay, ulit. 1, 2, 3, 1, 2, 3, mahusay, mahusay. Magaling mga bata. Kaya naman, meron tayong kaunting ebalwasyon. Ang gagawin nyo ay basahin at unawaing mabuti ang bawat pahayag. Isulat sa patlang ang tama kung ang pangungusap ay wasto at mali kung hindi. Ngayon, meron akong ibibigay sa inyo. Ang gagawin nyo lang ay isulat ang tama kung ang pangungusap ay wasto at mali kung hindi. Naintindihan nyo ba? Mahusay. Kaya naman, ibibigay ko na sa inyo ang ating kaunting ebalwasyon. Handa na ba kayo? Bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto upang tapusin at sagutan ng maayos. Maaari na kayong magsimula. Tapos na ba kayo? Maaari ko na bang kunin ang inyong mga papel upang tignan natin at i-check ang mga sagot ninyo? Magaling mga bata dahil kayong lahat ay wasto. Kayong lahat ay nakakuha ng perfect na score. Kaya naman bigyan natin ng wow 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 clap. Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wow! Ulit. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wow! Magaling mga bata. Ngayon, bago natin tapusin ang ating aralin ngayong umaga, meron kayong takdang aralin. Alam kong gusto ninyo ang takdang aralin. Kaya naman, babasahin ko ang panuto. Panuto, ang gagawin nyo ay tignan ang mapa ng Asya o sa globo. Isulat ang mga lugar na nakapaligid sa Pilipinas sa bawat pangalawang direksyon. Gawin sa iyong sagutang papel. Ngayon, ang gagawin nyo sa inyong takdang aralin o ang gagawin ninyo sa inyong tahanan ay kumuha kayo ng mapa o kung meron kayong globo, tignan nyo ito. At isulat ninyo ang mga nakapaligid sa Pilipinas gamit ang pangalawang direksyon. Ano nga ulit ang pangalawang direksyon? Ito ay ang Hilagang Silangan, Timog Silangan, Hilagang Kanluran, at Timog Kanluran. Gawin nyo ito sa sagutang papel. Naintindihan nyo ba mga bata? Magaling! Meron ba kayong mga katanungan? Kung wala,
ay maaari bang magsitayo kayong lahat upang manalangin para tayong lahat ay makauwi na. Tayo'y manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat mga bata. Maaari na kayong magsi-uwi. Maaari na kayong umuwi. Mag-ingat kayo. Paalam!